The Global Horror Files. Kwentong katatakutan. Kwentong kababalaghan. Kwentong kapanindig sa The Global Horror Files. Sa baryo San Rafael, isang tahimik na gabi. Ang mga kabahayan ay tila natutulog na maliban sa isang maliit na bahay sa gilid ng baryo. Doon nagaganap ang isang lamay para kay Mang Ernesto, isang matandang manguukit ng kahoy. Bilang tradisyon sa kanilang bayan, ginaganap ang lamay sa loob ng 3 araw. Pinagmumukha ng gabi ang isang malungkot na katahimikan. Ang amoy ng mga kandila at insenso ay sumisingaw sa buong sala. Habang ang mga tao sa baryo ay abala sa kanilang buhay, sa bahay naman ni Mang Ernesto ay may isang maliit na grupo ng mga kamag-anak at kaibigan na nagtipon upang magdasal. Ang gabi ay dumaan ng mabilis at nang hindi nila namamalayan, ang oras ay lumampas na ng hating gabi. Si Aling Rosa ang nagbabantay sa lamay. Siya ay nakaupo sa tabi ng kabaong. Ang kanyang katawan ay napagod na mula sa maghabong pagtatrabaho at pagkikilos sa lamay. Habang tinitingnan ang katawan ni Mang Ernesto, isang pakiramdam ng lungkot at kabiguan ang humaplos sa kanyang puso. Siya ay matagal ng kaibigan ni Mang Ernesto at sa kabila ng kanyang kahirapan, patuloy siyang nagbantay sa katawan nito. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang kanyang mga mata ay nagsimulang bumigat at sa isang saglit, napayapa siya ng pagod. Nakatulog siya sa tabi ng kabaong, walang malay sa mga nangyayari sa paligid. Sa kabila ng katahimikan, may isang anino ang pumasok sa kwarto. Isang di kilalang matanda na nagpakilalang kaibigan ni Mang Ernesto. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa katawan ni Mang Ernesto. Masasabi nating hindi siya ordinaryong tao dahil ang kanyang mga mata ay may mapanlinlang na ningning at ang mga kuko nito ay mahaba, itim at puno ng kasamaan. Walang ano-ano ay mabilis nitong inangat at pinuksan ang kabaong ni Mang Ernesto. Hindi nag-iisa kundi dala ang hangaring magnakaw ng kaluluwa ng isang namayapa. Hindi ito isang ordinaryong magnanakaw. Siya ang tinatawag na busaw. Isang nilalang na kumukuha ng mga katawan ng mga patay. Naramdaman niya ang malupit na presensya ng dilim habang inilalabas ang katawan ni Mang Ernesto mula sa kabaong. Habang ang katawan ni Mang Ernesto ay dahan-dahang inaalis mula sa kabaong, nagsimulang magbago ang anyo ng busaw. Ang mga mata niya ay nagningning ng malupit at ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Ang kanyang balat ay naging makapal at itim. Ang mga kuko niya ay pinalaki at ang mga ngipin ay naglabasan parang mga pangil. Mabilis siyang naging isang dambuhalang nilalang na may itsura ng isang mabagsik na hayop. Ang katawan ay lumaki at naging malademonyo. Ang hangin ay nagbago at ang silid ay napuno ng malamig na presensya ng kamatayan. Ang takot ay unti-unting sumiklab. Ang hangin sa loob ay tila naging mabigat at ang mga kandila sa paligid ay nagsimulang mag-alab ng malakas. Parang may kakaibang lakas na sumabog mula sa dilim. Sa gitna ng lahat ng ito, si Aling Rosa na nakatulog sa tabi ng kabaong ay biglang nagising nang maramdaman niyang may kakaibang nangyari. Tumayo siya at napansin na wala na ang katawan ni Mang Ernesto sa kabaong. Ang kabaong ay bakante at ang tanging natira ay ang malamig na hangin at ang kakaibang presensya sa kwarto. Ang mga mata ni Aling Rosa ay naglaho sa takot at siya ay sumigaw ng malakas, "Busaw! Kinuha ng busaw ang bangkay ni Ernesto!"
Agad nagsimulang magtakbuhan ang mga tao mula sa baryo. Naabutan nila si Aling Rosa na nanghihina sa tabi ng kabaong. Nagsisigaw sila, naghahanap ng tulong at nagsimula silang maghanap upang hanapin ang katawan ni Mang Ernesto. Ang takot na naramdaman nila ay mabilis na kumalat sa buong baryo at isa-isa silang nagtipon upang maghanap at tumulong kay Aling Rosa. Dahan-dahan nilang tinahak ang madilim na kagubatan, bit-bit ang mga sulo at ang mga pangil ng takot upang hanapin sa isang di kilalang matanda ang katawan ni Mang Ernesto. Biglang nagsalita si Tata Indo. "Huwag natin siyang hayaang makaalis, habulin natin siya." Habang ang mga tao ay patuloy na humahabol, ang busaw sa isang di kilalang matanda ay mabilis na tumakas patungo sa isang madilim na kagubatan. Ang katawan ni Mang Ernesto ay bit-bit niya sa braso na parang walang buhay ngunit may kakaibang lakas. Sa isang di kilalang matanda ay hindi tumitingin sa paligid, tanging ang layunin niya ay nakawin ang bangkay na dala-dala niya. Sa bawat hakbang ng busaw, ang katawan ni Mang Ernesto ay tila lumiliit at ang nilalang ay nagiging mas malupit at malaki. Ang mga mata ng matanda ay naging parang mga mata ng hayop at ang kanyang mga hininga ay nagiging mabangis, parang umaabot sa hangin. Habang patuloy silang tumatakbo, nagsimulang magbago muli ang anyo ng mga nilalang at ang kagubatan ay tila nagiging isang madilim na malalim at kakilakilabot na puwersa. Ngunit sa kabila ng kanyang mabilis na paglakad, ang mga tao mula sa baryo ay patuloy na tumutok sa paghabol at sa huling pagkakataon, nang malapit ng makorner ang busaw, siya ay huminto. Ibinaba niya ang katawan at iniwan sa harap ng mga tao. Walang ingay, ang busaw ay mabilis na sumanib sa dilim ng kagubatan, parang isang anino na tumagos sa kalahiban. Sabi ni Tata Indo, "Huwag siyang palayasin, kumuha pa tayo ng mga sulo, sunugin natin siya." Mabilis nilang hinabol ang busaw, ngunit ito'y wala na. Kinuha nila ang katawan ni Mang Ernesto at pinuntahan ang malalapit na kabahayan upang magdasal at magbigay galang sa katawan ng namayapa. Tiniyak na nila na wala ng sinuman na busaw ang makakalapit sa katawan. Nagtipon-tipon ang buong baryo, magkasama at nagbigay galang kay Mang Ernesto. Mula noon, nagsimula silang magtakda ng mga alituntunin na hindi nila hahayaang mangyari ang tulad ng nangyari kay Mang Ernesto. Ang bawat lamay ay may isa dapat na saksi upang hindi na sila malapitan ng busaw at makakuha pa ng mga bangkay. Hanggang dito na lamang, hanggang sa susunod nating istorya. Maraming salamat. Sa isang malayong baryo, isang lamay ang isinasagawa para kay Tonton. Isang 15 taong gulang na pumanaw sa isang aksidente. Siya ay kilala sa buong baryo bilang isang masayahing bata at ang kanyang mga magulang at ilang kaibigan ay nagtipon sa kanyang bahay upang magdasal at magbigay galang sa kanyang kaluluwa. 3 matalik na kaibigan, sina Marco, Lisa at Pedro. Sila ang napiling magbantay sa lamay. Sila ay matagal ng kaibigan at lumaki sa baryo. Kaya't natural na para sa kanila ang magtulungan sa oras ng pangangailangan. Ngunit pagkatapos ng ilang oras ng pagbabantay, nagdala ng sopas ang pamilya ni Tonton upang magbigay galang at magpakalma sa mga nagbabantay. Ang sopas nito ay sobrang dami at hindi maiwasang magpakasawa ang 3 magkakaibigan. Nagsimula silang makaramdam ng pagod at kabigatan mula sa kanilang kinakain. Hindi nila namalayan na ang kanilang mga mata ay nagsimulang lumapo sa pag-iglip habang ang lamay ay nagpatuloy. Si Marco ay naupo sa tabi ng kabaong, si Pedro naman ay tumagilid sa isang upuan at si Lisa ay nakaluhod malapit sa mga kandila. Ang gabi ay nagsimulang magmukhang tahimik
at ang tatlong kaibigan ay mabilis na napagod at naitlip. Sa kabila ng kanilang pagkakatulog, ang dilim ng gabi ay nagsimulang magdala ng kakaibang presensya. Sa kagubatan, malapit sa bahay ni Tonton, isang busaw ang dumaan. Isang nilalang na kumukuha ng mga bangkay ng mga bata upang magpalit anyo at mangalap ng kaluluwa. Hindi ito ordinaryong nilalang, ito ay isang busaw na dumaan upang kunin ang katawan ni Tonton. Mabilis at maingat na binuksan ng busaw ang pinto ng bahay at dahan-dahang pumasok sa silid. Hindi nito ginugol ang oras sa anumang ingay. Ang katawan ni Tonton ay nakahimlay sa kabaong, tahimik at malamig. Maingat na inalis ng busaw ang takip ng kabaong at dahan-dahang inangat ang katawan ni Tonton mula sa loob. Habang binubuhat ng busaw ang katawan ni Tonton, nagsimulang magbago ng anyo ang nilalang. Ang mga mata ng busaw ay nagningning ng pula at ang balat nito ay nag-itim parang uling. Ang mga kuko nito ay pinalaki at naglalabasan na ang kanyang mga pangil tulad ng isang babagsik na hayop. Ang kanyang katawan ay lumaki at nagmukhang isang dambuhalang nilalang. Ang hangin sa loob ng kwarto ay naging malamig at mabigat. Ang lahat ng ito ay hindi nararamdaman ng mga kaibigan dahil nga nakatulog na sila. Si Marco, si Lisa at si Pedro ay patuloy na natulog. Hindi nila naririnig ang mga kaluskos ng katawan ni Tonton na inaalis ng busaw. Ang mga mata nila ay sarado. Ang kanilang hininga ay kalmado. Hindi nila alam na ang kanilang pag-idlip ay nagbigay daan sa isang malupit na kalikasan na magtataglay sa katawan ng kanilang kaibigan. Nang magtagumpay na ang busaw sa pagkuha kay Tonton, mabilis nitong inilabas ang katawan patungo sa kagubatan. Ang dilim ng gabi ay mas lalong sumiklab at ang hangin sa paligid ay nagbago. Nagsimulang naging malamig at mabigat. Ngunit bago pa makaalis ang busaw sa pinto, si Lisa ay nagising at nakitang wala na ang katawan ni Tonton sa kabaong. Sumigaw si Lisa, "Tonton, saan ka pupunta?" Si Pedro at Marco ay nagising din mula sa kanilang pagkakaidlip. Nalilito at naguguluhan sa nangyayari. Nagsimula silang maghanap ng katawan ni Tonton, ngunit lahat ng ito ay walang saysay. Tumakbo sila patungo sa pinto ng bahay, ngunit doon nila nakita ang busaw sa malayo na mabilis nang tinatangay ang katawan ni Tonton. "Tulong! May kumuha sa katawan ni Tonton! Tulong!" ani Marco. Pero ang busaw ay mabilis at sobrang layo na at hindi na kayang mahabol. Sa isang iglap, ang busaw ay pumasok sa kagubatan at naglaho sa dilim. Si Lisa, ang kanyang mga kasama ay patuloy na nagsisigaw, ngunit huli na ang lahat. Ang katawan ni Tonton ay nawala sa kanilang mga mata, o sabihin na lang natin sa kanilang pagkakaidlip. At ang kagubatan ay nagsilbing pook ng kadiliman. "Wala na tayong magagawa," ani Pedro. "Tonton, patawad." Sa huling pagkakataon, naglakad sila palayo sa kagubatan at ang mga mata nila ay puno ng takot at lungkot. Pinagsisisihan nila na wala ni isa sa kanila ang naiwan na gising upang bantayan ang kaibigan. Maraming salamat po sa mga nakinig, sa mga nag-share, sa mga nag-follow at sa mga nag-comment. Maraming salamat po at isang magandang araw sa inyong lahat.